Makatangtambay pong muli. Kumusta po kayo? Usapang dilawan tayo ngayon. Kasi nga sa bawat nakikita ako ng mga dilawan vloggers, alam natin na dilawan ito. Dahil siyempre ang tagal na rin nating nagpapalo sa kanila. At lagi nating napapanood yung kanilang mga content, yung mga inilalabas nilang issue, yung mga title nila. At siyempre na talagang mabubuo na rin sa ating mismong mga idea, sa ating isipan kung ano talaga sila at kung ano talaga yung kanilang goal. Kasi meron nga rito na mga nagkukunwari na sila raw yung mga independent vlogger at wala sila ritong pinapanigan, talagang sila lang puro sa katotohanan, sabi nga. Patas lang sila, sabi. Pero sa kabila nun, iba naman yung nakikita natin. At yung araw-araw, oras-oras, inapapanood natin sa kanilang mga kinukontent o sa kanilang mga ginagawang video. Katulad na lang nitong isang vlogger na talagang master ito. Great propagandist ito. Vlogger ang taong ito. At kaya nga rin ako rito nanonood, medyo may laman din talaga tumira ito. Naging critical nga lang to sa akin sa mga kakaiba niyang mga hataw doon sa mga title niya, doon sa kanyang mga caption. At lumilitaw doon na ang talagang madalas niya talagang tirahin dito, mga Duterte. Lahat ng mga kasama ni Duterte, siyempre kasama na rin sila Senator De La Rosa, Senator Bongo. Parating ganun siya. Pero pinibigyan din niya parati at inuulit-ulit na siya raw ay independent vlogger. Wala siyang pinipili, basta may mali, talagang titirahin niya at papasadahan niya sa kanyang mga vlog. Pero katulad ng sabi ko, hindi nga ganun ang nangyayari. At kapansin-pansin, hindi lang naman itong vlogger na ito ang tinutukoy ko. Mga dilawan din vlogger ito at ito naman isang abogado. At sa kanya naman, wala siyang ibang ginagawa, binubuyo sa kanyang mga vlog, kundi bigyan din na puro Duterte din ito ang binibiran nito. Pagsabungin ng paulit-ulit yung mga supporters yung loyalists at saka yung DDS. Wala siyang ibang ginagawa kundi mapanghamon yung kanyang mga vlog at mga sinasabi doon na nagkukubli sa kanyang mga opinion lang daw naman niya yun. Sabi nga niya kaya naghihirap daw ang bansa natin ngayon dahil nga kay Duterte sa lumipas na administrasyon. Biro mo, halos 3 taon nang wala si Duterte at may nakaupo na pero hindi siya makaalis dun sa isipin na talagang isisi ang mga kahirapan na ito, yung pagtaas ng bilihin sa nakalipas na 6 na taong pamamahala ni Duterte. Pero sa huli may idinugtong niya plus itong kay Marcos pa na magta3 taon na kaya nadagdagan lalo ang kahirapan. Yun, medyo may kaunti siyang sipa. Kumbaga, pero ito mild lang o very light lang na tinatawag yung kanyang mga pagbira pag sa administrasyon. At dito nga nakikita natin na sila talaga, dahil siyempre itong dilawan, alam naman natin, wala naman tayo ditong sisirain pa. Yung mga nakalubog na nga ito, yung mga sira na nga ito. Sa 2 shot na iniduro, alam naman natin na wala nang nalabi dito sa mga ito. At bilang patunay na talagang itong mga ito nahihirapan na makabalik o makabangon. Dahil nga alam na ng taong bayan ang mga gawain ng mga ito. Iangat yung sarili sa pamamagitan ng paninira ng iba sa halip na kung anong mga bagay na nagawa nila nung sila ang mga nakaupo at nasa kapangyarihan. Wala silang masabi kasi wala nga silang ginagawa, wala silang ginawa. Ito na lang sirain na lang nilang sirain kung sino yung mga tao o yung mga pinagtitiwalaan ng taong bayan ngayon at para pagdating nga naman ng midterm election, malay mo, makasilat sila. Kaya ang nangyayari, pagbabanggay nila itong 2 ito nang tuloy ang maghiwalay at may dati naman silang suporta, kumbaga may laban sila sa bilang. Wawasakin nila yung 32 million na boto pareho ng 2. Yun ang talagang object nila rito. Yun ang kanilang goal.
At ganun nga, talagang naipalan tayo sa mga ito. Tingnan mo, itong pinansekretary na alam naman natin na hinugot ito sa dilawan. Kita mong nagiging pangatwiran nito nang bawiin yung halos nasa 90 billion na nasa PhilHealth. At ang katwiran niya, ang palusot niya, na hindi natin nga matanggap basta-basta kahit tayo ganito lamang yung kaalaman sa pagsasabi niya na hindi naman talaga yun para doon. Pagkusubsidiya ng gobyerno, wala namang ginagalaw na pira ng tao na hinulog sa PhilHealth. Pagkus yung kinuha nilang yun ay talagang subsidiya ng gobyerno para sa gobyerno talaga. Ito natin nakikita ang kabulukan talaga ng mga pangatwirang ito. Ang mga mentalidad ng dilawan sa katulad ng ganitong pagkilos. Ibiro mong dapat nga kaya ngayon nilagyan ng gobyerno ng ganong subsidiya na napakalaki, 90 billion. Dahil nga nagbibigay sila ng mga health card ang PhilHealth at hindi ba universal health nga na ipinasa. Nang ibig sabihin yung mga mahirap magiging libre na. Kaya yun nilagay subsidiya na yun para dun sa mga mahirap na ginawang membro ng PhilHealth na hindi naman walang kakayahang maghulog. Kaya ginawa ng subsidiya. Ngayon, siging kuha nila ng mga membro at binibigyan nga nila ng mga health card. Binawi naman nila yung para nakalaan sana doon na budget kung ang mga ito ang magkakasakit naman. Di ang nangyayari, ang pumapasan dito sa halip na yung subsidiya na ibinigay nila ay yung mga membro na talaga may kayang maghulog. Ito yung sumasagot dun sa mga nagpapa-hospital na nagkakasakit na mga indigent, yung walang kakayahang maghulog. Nakita mo na ginawa nilang ito. Subsidiya sana yun para dun sa mga magkakasakit na hindi nakakapaghulog. Pero ang katwiran nito ni dating Senador Rapricto, itong dilawan ito, hindi naman daw yun makaka-apekto dahil hindi naman nila kinukuha yung mga hulog ng mga membro. Bagkus yun ay subsidiya at talaga sa gobyerno yun. Tapos ito nga, nagbabakasakali ang mga ito, itong mga dilawan na ito, makamasingit. Siyempre, pagwawasak-wasakin nila itong loyalista at DDS nang para madadala ng kanilang mga paninira, mga black propaganda nila. Ganon ang ginagawa ng mga ito. Ito ang nagiging papel nila ngayon sa lipunan.